In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik. Mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating binabasa, ang pahayag kay Apostol Pablo. So, nasa ikalimang yugto na po tayo at sana maintindihan at maunawaan ng bawat isa ang makakapakinig nitong ang pahayag kay Apostol Pablo, sapagat ito'y translated lamang sa Tagalog sa pamamagitan ng Google Translate. So bago po tayo magsimula, mga kapatid, tayo magbigay ng panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa. Amang Diyos, ako po'y dumadalangin sa oras na ito. Bigyan nawa ng kalakasan, kaginawahan, sustansya ang itong babasahin na ito na ang pahayag sa Apostol Pablo, kay Apostol Pablo. At nawa kagalingan sa bawat may karamdaman, lalo-lalo na kumakalat ang salot, tinatawag na COVID-19. Pagpalain nawa at kahapagat patawarin nawa ang bawat isa. Ang lahat ng ito'y hinihingit dinadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawa. Mga kapatid, tayo po'y muling magpapatuloy sa ikalimang yugto, sa part 5 ng ating binabasa, ang pahayag kay Apostol Pablo. At tinanong ko, sino ang mga ito, Panginoon ko? At sinabi niya sa akin, ito ang mga hindi nakinig sa kanilang mga magulang. Ngunit bago ang kanilang pag-aasawa ay dinumihan ang kanilang pagkabirhen. At nakita ko ang mga kababaihan na nakasuot ng mga puting damit na bulag at nakatayo sa mga obelix ng apoy, at isang anghel ay walang awang nagpapatalo sa kanila na nagsasabi, ngayon nalalaman ko mo kung nasaan ka. Nagsasabi, ngayon nalalaman mo kung nasaan ka. Hindi ka dumalo noong binasa ka ng mga banal na kasulatan. At sinabi sa akin ng anghel, ito ang mga nagsira sa kanilang sarili at pinatay ang kanilang mga sanggol. Sa makatuwid, ang kanilang mga sanggol ay sumisigaw, gantihan kami ng aming mga ina, at binigyan sila ng isang anghel na dadalhin sa isang maluwang na lugar, ngunit ang kanilang mga magulang ay walang hanggang apoy. At kinuha ako ng anghel mula sa mga paghihirap na ito, at inilagay ako sa itaas ng isang balon na mayroong 7 mga selyo sa bibig nito. At sinabi ng anghel na kasama ko sa anghel sa balon ng lugar na iyon, buksan mo ang balon upang makita ni Pablo na minamahal ng Diyos, sapagkat binigyan siya ng otoridad na makita ang mga pagdurusa. At sinabi sa akin ng anghel ng lugar, tumayo ka sa malayo hanggang sa mabuksan ko ang mga selyo. At nang buksan niya ang mga ito, may lumabas na isang baho na imposibleng madala. At sa paglapit ko sa lugar na ito, nakita na napuno ng kadiliman at mahusay na paghihirap ng espasyo sa loob nito. At ang anghel na kasama ko ay sinabi sa akin, ang lugar na ito ng balon na iyong nakikita ay itinapon mula sa kaluwalhatian ng Diyos, at walang sino man ang mga anghel na walang kabuluhan para sa kanila. At nang maraming nagsasabi na ang banal na Maria ay hindi ina ng Diyos, at ang Panginoon ay hindi naging tao mula sa kanya, at na ang tinapay ng pasasalamat at ang tasa ng pagpapala ay hindi kanyang laman, at dugo ay hihagis mo ito ng mabuti. At tulad ng sinabi ko bago, walang anghel na walang kabuluhan sa kanilang ngalan. At nakita ko patungo sa paglubog ng araw, kung saan may pag-iyak at pagnangangipin na maraming mga kalalakihan at kababaihan doon ang nagpapahirap. At sinabi ko sa anghel, sino mga ito, Panginoon ko? At sinabi niya sa akin, ito ang mga nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay, at sa kanilang awa ay hindi darating
Nang marinig ito, umiyak ako ng mapait at tumingala sa kalangitan. Nakita ko nakabukas ang langit at bumaba ang arkanghel na si Gabriel kasama ang mga hukbo ng mga anghel na umaligid sa lahat ng mga pagdurusa, at sila na hindi hinuhusgahan sa mga pagdurusa na nakikita sila. Lahat ay sumigaw ng isang malakas na tinig, "Maawa ka sa amin, Gabriel, na nakatayo sa harap ng Diyos, sapagkat narinig namin na mayroong isang paghuhukom narito. Nalalaman natin." At ang arkanghel na si Gabriel ay sumagot at nagsabi, "Buhay ang Panginoon, na sa tabi ko ay nakatayo ako gabi at araw ng walang tigil na humihiling ako sa ngalan ng lahi ng mga tao. Ngunit wala silang ginawang kabutihan sa buhay, ngunit ginugol nila ang panahon ng kanilang buhay sa walang kabuluhan. At ngayon ako ay iiyak kahit ako kasama ang minamahal na si Pablo. Marahil ang mabuting Panginoon ay maaaring magkaroon ng habag at bibigyan ka ng kapatawaran." At sila ay sumang-ayon sa isang tinig, "Maawa ka sa amin, O Panginoon." At sila ay nagpatira pa sa harap ng Diyos at nagsumamo na nagsasabi, "Maawa ka, O Panginoon, sa mga anak ng mga tao na iyong ginawa ayon sa iyong imahen." At ang langit ay inalog tulad ng isang dahon, at nakita ko ang 24 matatanda na nakahiga sa kanilang mukha, at nakita ko ang dambana at ang trono at ang tabing, at silang lahat ay humiling ng kaluwalhatian ng Diyos. At nakita ko ang anak ng Diyos na may kaluwalhatian at dakilang kapangyarihan na bumababa sa lupa, at nang ang tunog ng trompeta ay naganap, lahat ng nasa paghihirap ay sumigaw na nagsasabing, "Maawa ka sa amin, anak ng Diyos, sapagkat sa iyo ay binigyan ng kapangyarihan sa mga bagay sa langit at mga bagay sa lupa at mga bagay sa ilalim ng lupa." At may dumating na tinig na nagsasabi, "Anong mabuting gawa ang nagawa mo, na humihiling ka ng pahinga? Sapagkat nagawa mo ang nais mo at hindi nagsisi, ngunit ginugol mo ang iyong buhay sa pagiging pakinabangan. Ngunit ngayon, alang-alang kay Gabriel, ang anghel ng aking katwiran, at alang-alang kay Pablo ng aking minamahal, binigyan kita ng isang gabi at araw ng banal na araw ng Panginoon, kung saan ako ay nabuhay mula sa mga patay para sa pahinga." At lahat ng nasa paghihirap ay sumisigaw na nagsasabing, "Kami ay pinagpala mo, O anak ng buhay na Diyos. Mas mabuti para sa amin ay tulad ng pahinga kaysa sa buhay na nabuhay namin kapag gumugol ng ating oras sa mundo." At pagkatapos ng mga bagay na ito ay sinabi sa akin ng anghel, "Narito, nakita mo ang lahat ng mga pagdurusa. Halika, sumunod ka sa akin, upang ako ay dadalhin ka sa paraiso, at upang mabago mo ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng paningin ng matuwid, sapagkat maraming nagnanais na batiin ka." At dinala niya ako sa pamamagitan ng salas ng Espiritu, at dinala ako sa paraiso. At sinabi niya sa akin, "Ito ay paraiso kung saan lumubag sina Adan at Eva." At nakita ko roon ng isang magandang puno na may malaking sukat, kung saan nagpatong ang banal na Espiritu, at mula sa ugat nito ay lumabas ang lahat ng uri ng pinakamatamis na amoy na tubig na nahahati sa 4 na mga kanal. At sinabi ko sa anghel, "Panginoon ko, ano ang punong ito na nanggagaling sa isang malaking kasaganaan ng tubig na ito, at saan ito pupunta?" At siya ay sumagot at sinabi sa akin, "Bago pa lumitaw ang langit at ang lupa, hinati niya sila sa 4 na kaharian, at ang pinuno na kung saan ang mga pangalan ay Pison, Gihon, Tigris, Euphrates." At muling hinawakan ako sa kamay. Dinala niya ako malapit sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. At sinabi niya sa akin,
Ito ang punong kahoy sa pamamagitan ng kamatayan na dumating sa mundo. Kinuha ni Adan ang bunga nito mula sa kanyang asawa at kumain. At pagkatapos ay pinalaya sila mula rito at ipinakita niya sa akin ng isa pa, ang puno ng buhay at sinabi sa akin, ito ang mga kirubin at ang nagniningas na bantay ng tabak at nang mag-ingat kong ipinagmamasdan ang puno at nagtataka, nakita ko ang isang babae na nagmula sa malayo at isang maraming anghel na umaawit ng papuri sa kanya. At tinanong ko ang anghel, sino ito, Panginoon ko, na nasa napakalaking karangalan at kagandahan? At sinabi sa akin ng anghel, ito ang banal na Maria, ang ina ng Panginoon. At lumapit siya at binati ako na sinasabi, maligayang pagdating, Pablo, na minamahal ng Diyos at mga anghel at mga tao. Pinahayag mo ang salita ng Diyos sa mundo at itinatag ang mga simbahan at lahat ay nagpatotoo sa iyo na naligtas sa pamagitan ng sa iyo sapagkat naligtas mula sa panlilinlang ng mga idolo sa pamagitan ng iyong turo ay naparito sila. So mga kapatid, no, tayo magkakaroon ng ika-anim na yugto. Siguro yun na po yung last na ating babasahin na ang pamagat o ang ating binabasa ang pahayag kay Apostol Pablo. So kayo na po sana bahala mga kapatid ang siyang umunawa at umintindi at bigyan gabay nawa ng banal na Espiritu Santo kung ano ang kahulugan ng mga nabasa ko o binabasa ko at naririnig nyo sa oras ito. So sa lahat po na nakikinig o makikinig nito, maraming salamat po at naway pagpalain nawa ng bawat isa ng kapangyarihan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu Santo, ng kagalingan, pangangailangan sa pang-araw-araw, at sapagkat nasa Ama, Anak at banal na Espiritu Santo ang kapurihan, kadakilahan, kaluwalhati at kapangyarihan magpakailanman sa nawa. Maraming salamat po sa inyo at naway pagpalain nawa ang bawat isa.